Congress na hearing na pinapatawag kayo, would you be willing to do them? Wag na muna natin pag-usapan siguro yun. Ano? Kasi hindi, para sa siyempre hindi ko gusto yan. Kasi mabuti kung meron silang, I don't think may legitimate in a matter to be a subject of an inquiry in aid of legislation. Dahil unang-una nga, noon, dati nang nagkakandak ng hearings yung Committee on Justice. Yung Committee on Justice, dati na silang nagkakandak ng hearings doon sa nangyayari sa Bilibid. After yung raid namin sa December 15. Kasi naalungkat nga lahat siya noong December 15, 2014 raid. So the Committee on Justice conducted also a series of hearings, 2 o 3 beses nga, doon mismo sa loob ng Bilibid. Nag-ocular inspection pa yung mga members ng Congressional Committee. So alam naman nila kung ano yung mga pulot dulo, ano nangyayari dyan sa mga naging kalokohan sa loob ng Bilibid na naalungkat noong December 15, 2014. Ako yung nag-initiate niyan. Ako yung nag-umpisa niyan. So bakit ako ngayon ang iimbestigahan? Ako yung gumawa ng paraan. Ako yung nagsiwalat ng mga naging problema dyan. And then they know that I exerted certain efforts. I took some steps after discovering all of those na sa loob ng Bilibid. So I don't... Pag nagpalabas nga ng Matrix, tila bagay yung itong war against drugs. Parang nagpupunta na ngayon sa war versus Delima. You know, of course, it's an exaggeration, it's a hyperbole statement of mine, but you cannot blame me if I say that. Yan ang feeling ko eh. Para bang, yung, you know, if we base it by his actuations, by his statements, ay para bagang, you know, he's really bent on destroying me at all costs. Sana po, tigilan na ako. Maminungkat pa nga yung love life ninyo. Na naman. Aha. Ganyan. Sabi, You have a kaya warrant daw, ma'am. Kaya nga sinagot ko na. Wala po akong boyfriend ngayon. Wala po akong love life ngayon. So that brings me to my second wish, and this one is a personal wish. You may laugh if you want to. Ang second wish ko po is sana meron akong love life ngayon. Para meron naman akong kabalikat. May partner na samahan ako dito sa dinadaanan ko. Kasi hindi biro to dinadaanan ko eh. I'm bearing with all of this on my own because as much as possible I don't want to involve my family. Reaction ng family. Siyempre masakit sa kanila yan, nalulungkot sila talagang. Hindi rin nila akalain, sukat akalain na ganito ang nangyayari. Tama yung sinasabi ni Presidente that you're a false crusader of truth. Hindi ka tunay. Dahil kung tunay ka, hindi ka ma-involve sa ganito. Kahit sa impyerno, haharapin ko siya. I'm very willing to face her fair and square. Dahil 2012 pa kaming nagkakabanggaan dyan dahil sa kahit pinagtatawanan ako noon, at least now I feel vindicated for so many years that I was like a voice in a wilderness na walang umiintindi, walang nakikinig. Pero nasa buo ko ang loob ko na lumaban dahil gusto na ko na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya ngayon, hahabulin talaga ka namin. Marami kaming hahabol sa'yo. Eto pa, Senator De Lima, anong ginawa mo sa 5 whistleblower from Zamboanga na ang ini-expose yung Seriles clan doon? Ang nag-expose is provincial treasurer, provincial yung GSO, yung budget at 2 chief of staff. Inikot-ikot mo lang yung mga 5 taong kawawa, pero yun pala, side ka sa Seriles, kaya nag-number 1 ka sa Zamboanga del Sur. Dahil doon, yun lang ang sasabihin ko. At hindi din ako naniniwala na nanalo ka talaga dahil ang daming, sa labas, ang dami mong kasalanan sa taong bayan. A senator complaining when one day I will tell you
that her driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Sir, may case folder ka na ba, sir? Nung tao? May case folder ka na? Doon sa yung senador? Yung driver, sir. yung Driver lover. Meron na. Hindi, sa ngayon, ha? Sa ngayon, hindi kami nagkikalam. Baka mamaya gagawing personal na issue yan against us. Eh, harap pa naman kami sa Senado. Mahirap yun. Wala kami, hindi kami nagkikalam dyan. Sir, may surveillance photos na raw kayo ng bahay. Nung kanilang, yung kanilang magkasama sila. Gusto nung meron. Sa amin, wala. Wala ko. Wala ko. Anong role ng PNP, sir, doon sa pag-provide ng, baka nakapag-provide ng PNP ng intel, ng DFA, kaya nagkapagsabi si Presidente? Wala. Strictly, wala. Wala ka na. Maraming source sa Presidente. Maraming siyang source. Hindi lang PNP. Kaya kami, focus kami doon sa mga criminals. Paano, sir, pag may utos na imbestigahan yun? Oo. Gagawin namin trabaho. Trabaho namin yan. Gagawin namin yan. Pero sir, isn't it the President revelation a starter for you to conduct an investigation? Hintayin Di ba ko. Sabihin moto-prove natin. yung investigation ng PNP kapag meron ng sinabi ang presidente tungkol dito? Hindi man po iyas. Ito po yung PIAS is under your leadership. Sir, iutos niyo ba sa IAS? Hindi man sila subject sa IAS dahil hindi man sila police. Hindi organic personnel. CIDG. But anyway, to satisfy you, I will conduct my investigation. Hawi at lahat ng ating kababayan. Okay, Senator, ano po ang inyong opinion kaugnay dito sa bangayan ni na Pangulong Duterte at Senator Laila de Lima? Well, it's a free country. We're in a democracy. As far as Senator de Lima is concerned, extrajudicial killing at human rights ang kanyang pinupunto. As far as the President is concerned, yung safety ng ating kababayan at droga. Ngayon yung sinasabing personal, hindi maiwasan to dahil nakakabit to sa issue ng droga dahil ang sinasabi pong personal, yung pong sa driver ay sinasabing nangolekta ng pera sa drug lords at nakatulong sa mga nasa loob ng Muntinlupa, no? So, let us focus on the issue. Yung bangayan na to ay naging controversial man. Pareho kasing nakakabit sa issue, no? So maybe through this formal hearing, a lot of things can be clarified. Okay, Senator, siguro narinig niyo na rin yung puna galing sa iba, no, na bakit hindi mas ipinagtatanggol ng mga kapwa senador si Senador Laila de Lima dahil hindi lang naman daw yung personal, yung atake sa kanya, kundi baka yung karapatan pa ng Senado na mag-imbestiga ng executive branch o ng polisiya ng Pangulo. Well, unang-una, hindi mo masasabing purely personal kasi nga nakakabit pa rin sa issue ng droga, no? Pangalawa po, ang attack sa isang senador ay iba sa attack sa committee or attack sa Senado, no? 3 beses po, at one time personal ko narinig, 2 times to a very close friend. Narinig namin ang Pangulo sabihin, trabaho naman talaga niya yan, kaya hayaan nyo na. Meaning, hindi personal ang galit kay Senator de Lima, no? At itong issue na to ay dapat imbestigahan din ni Senator Ping Lacson sa public order, pero pinipilit ni Senator de Lima na sa kanyang committee. Pangatlo, Hawi, no? Dati, napakagulo sa kalye. Mga tambay, mga adik, hindi safe umuwi ang ating mga kababayan, grabe ang droga. Ngayon pa konti-konti nararamdaman na yung diferensya. So sinuggest namin kay Senator de Lima, ba't hindi nyo munang mag-briefing muna na private sa mga polis? Tanungin sila, ano kailangan nyo, nirerespeto nyo ba karapatan ng iba? Pero hindi niya gusto Gusto niya live hearing ka agad at defensive ka agad ang mga polis, no? So that is why there is a lack of voices in the Senate because we distinguish between an attack on an individual senator and an attack on the Senate, di ba? So kung may issue ako, for example, sa iyo lang, no? Hindi naman attack sa buong network mo yan. Ngayon, kung inaatake kita dahil nagre-report ka, attack yan sa buong stasyon. But marami sa amin dito naniniwala na personal ito kay Senator de Lima
at hindi ito attack no, sa buong Senado. Okay, may mga aligasyon din ang Pangulo no kay Senator De Lima. Sa palagay mo dapat imbestigahan din 'yon, yung mga aligasyon na 'yon. Bilang I guess a part of the Ethics Committee ng Senado? Yes, sa akin naman parati it's what is the proper venue, 'di ba? Kasi pagka executive branch sabihin ng bebenga, kapag ka House yung chamber courtesy, no? So, dapat talaga may mag-imbestiga at dapat talaga yung fact-finding walang sasantuhin, no? Masalimuot to, Howie, but that's why I'm saying, right now, ang focus ko, yes, human rights, but under the bigger picture, na protektahan ng pulis ang karapatan ng lahat ng Pilipino against drug at maging safe. Kasi sa hearing na to, parang ang nilalabas, para bang wild west tayo, kahit sino patayin, no? Kung titignan mo, almost 35 ang patay araw-araw nung panahon ni President Aquino. Pero wala sa news yan araw-araw. Wala silang tinatawag na kill list. Sa ngayon po, dahil sa drive against drugs, 20 a day ang namamatay. Pero pag tinignan mo sa dyaryo, para bang ngayon lang ang patayan ng patayan. Pero baliktad, no? So we're hoping through this live hearing na makapagtanungan diretsuhan katulad ng interview na to, magkakaroon ng linaw sa ating mga kababayan ang role ng polis at ang dapat nating gawin bilang isang gobyerno. Okay, Senator Cayetano, no, yung mga tagapagsalita ni Pangulong Duterte, parang minsan sinasabi sa amin dito sa media, we have to distinguish between what he really means and what he's serious about versus yung mga rhetoric lang o maaring joke lang. No? Kamakailan nagbanta si Pangulong Duterte na baka mas mainam pa para sa Pilipinas na kumalas na sa United Nations. Is this something that you personally is taking seriously or talagang ano lang to? It's just rhetoric lang. I spent almost a year with him, 7 months na sama-sama at madalas namin sabihin, ang trabaho ay baguhin ni Duterte ang Pilipinas at hindi tayo baguhin si Duterte. Precisely why we got him with these good traits and bad traits, with the way he talks that will help sa crime but also seems offensive sa iba. For me, no, what he meant, kasi si Presidente mahilig sa argumentum ad absurdum. Ibig sabihin, he will bring to the absurd the argument. Ang ibig niya lang sabihin, kung ang UN ay magiging balakid sa drug drive, kung ang UN ang gagawin nila ay babatikos, yung panay batikos na maapektuhan yung drug drive, mas gusto pa niya na wala tayo sa UN, pero safe ang tao. But remember, yung mga nagsalita sa UN, they are not the UN. Diba? Parang ikaw, Howie, no? You're part of your network, but you are not the network. I am not the Senate. Diba? But kasi pati si Secgen Ban Ki-moon on purely news reports ay umangal, that is unprecedented. Na mismo mga diplomat ang nagsabi sa akin, bakit hindi kayo promotesta, mali yung ginawa nila. No? So we are hoping that the people who are trying to mislead the media, who are trying to mislead the UN, different agencies of UN, will be clarified in this hearing. The best example dyan, Howie, is paano gamitin ang extrajudicial killing. Nung panahon ni President Aquino, napakaklaro ang meaning nito. Ngayon, lahat na lang na mapatay, na lagyan ng pangalan na droga, sinasabi extrajudicial killing, kaya nami-mislead ang ating mga kapatid sa media to believe na lumaki ang extrajudicial killing. So we hope to clarify that. But ang pakiusap natin sa mga taga-UN, no, you look at the cultural and the language barrier and do a little bit more fact-finding. Salamat po sa inyong panahon, Senador Alan Peter Cayetano. Bangayan sa pagitan ni Pangulong Duterte at ang inyong kapwa Senador, si Leila De Lima, ano po nga masasabi nyo sa mga akusasyon ni Pangulong Duterte? Well, call ng Pangulo yon, ano? Kilala naman natin yung talaga yung kung ano yung sabihin natin, for lack of a better word, character ni Pangulong Duterte pagdating sa mga issue na ganito. And sa tingin ko, ano naman, karapatan naman ni Senator Leila De Lima para ipagtanggol yung kanyang sarili. Sa panig naman ng Senado, siyempre, miyembro ng Senado Senator De Lima, at kung kinakailangan, alam mo, hindi naman sakop ng Ethics Committee yan Kasi ang jurisdiction ng Ethics Committee, yun lang mga supposed misdemeanors ng, o kaya violation ng ginawa ng senador habang siya ay nakaupong senador.
yung bago siya pumasok sa Senado, hindi yung sakop o hindi saklaw ng jurisdiction ng Ethics Committee. So walang magagawa ang Senate pagdating sa mga aligasyon. Kaya ang may papayo na lang namin kay Senator De Lima, ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa naaayon sa kanyang diskresyon. Okay, Senador, ano pong particular na issue kaugnay sa droga ang tututukan ninyo mamaya? May mga bills na na-refer sa aking komite at ito yung unang public hearing na isasagawa namin. Halimbawa, yung Senate bill ni Senator Soto na pag-create ng isang bagong ehensya under the Office of the President na siyang papalit sa PIDEA at saka sa Dangerous Drugs Board. Effectively, madidissolve yung dalawang ehensya at papalitan ito ng tinawag niyang PRADA, Presidential Anti-Drug Authority, na may ranggong secretary o cabinet secretary yung head. Yun ang tatalakayin, pati yung dalawang bills namin ni Senator Hunasan, na ito naman ay para masama o masaklaw ng RA 4200, yung Anti-War Tapping Act, yung mga offenses under the Dangerous Drugs Act. Kasi sa ngayon, hindi magawa ng mga law enforcement agencies na gamitin yung makukuha nilang output kapag sila'y nag-wiretap at illegal pa yung pag-wiretap ng illegal drugs, ng mga krimen tungkol sa illegal drugs, kasi nga hindi ito saklaw. Mga antiquated na yung mga offenses na nakapaloob doon sa RA 4200 tulad ng sedition, rebellion, yung mga nung araw pa. Napakatagal ng batas noon. Gusto namin i-expand yung coverage. Yung aking bill, pati nga yung money laundering, gusto ko maisama ron para na sa ganon, mapag-igting ng mga law enforcement agencies ang kanilang laban sa illegal na drugs. At the same time, magamit ng ebidensya kung ano man yung makuha nila sa kanilang pag-wartap na sang-ayon sa aming bill at sang-ayon sa batas, kailangan mayroong court order. So Senator, tama ba ang aming pagkakaintindi na more on structural, yung structure ng gobyerno at ng mga ahensya na lumalaban kontra droga ang pag-uusapan ngayon? So, ibang-iba ito doon sa pagdinig ni Senadora Laila De Lima sa susunod na linggo tungkol sa investigasyon sa extrajudicial killings, or matatakal nyo rin ito sa inyong, sa inyong hearing ngayong araw? Tama yon, ibang-iba ito kasi ito talagang public hearing ito patungkol sa legislation. Yung kay Senator De Lima sa Lunes, yun ay inquiry in aid of legislation. Ibig sabihin, investigation talaga yon sa mga issues na nakapaloob sa kanyang sariling resolution at mga iba pang mga privilege speeches na nangyari sa Senado, na-refer sa kanyang committee at yun ang itatakel. Pero ngayong umaga, ito'y talagang para sa ma-enhance, ma-strengthen yung laban ng pamahalaan sa illegal drugs. Yun ang aming tatalakayan. Pero alam mo naman, dito sa Senado, although gusto ko, i-remind ko lang yung mga kasamahan ko mamaya, na hanggat maaari, i-limit namin yung mga questions namin patungkol do sa mga panukalang batas na nakapending o na naka-refer sa aking komite. Okay, Senador, bilang dating hepe ng PNP, ano ang inyong masasabi sa ginagawa ngayon ng Administrasyong Duterte at ni PNP Chief Bato de la Rosa sa paglaban sa droga? Well, as of August 15, 5,632 police operations. Ang nag-surrender, 540,247 yung users, 35,929 yung pushers, kabuuan 576,176. Napakalaki yung kanilang na-aresto 8,623 at yung napatay 612. Pero yun ay sa isang dako naman, ang napapatay naman ng mga vigilantes nasa mga 681 na as of August 3. So kung tinanong ko yung PNP nung Lunes kasi nandoon ako sa Krami nung Monday at tahasan tinanong ko sa kanila, doon sa 681 na mga vigilante killings, ilan na ba yung nasolve ninyo? Unfortunately and shockingly, ang sagot nila sa akin, wala ni isa pang nasosolve. So, pwede rin natin tingnan yun. Bakit nagkakaroon ng parang iba yung pakikialam ng mga vigilante groups doon sa laban sa illegal drugs. Dapat tingnan din yun. Pero mas maganda sa Monday na rin matackle yun. Okay, Senador, sabi nyo nga, walang nasosolve. So, sa palagay ninyo, ayon sa inyong impormasyon, meron bang effort na imbestigahan at isolve itong mga vigilante killings?
Meron naman, tinanong ko sa kanila yun. Pero ang punto ko is, yung chalk up na mga numbers, napakatataas, ano, unprecedented ito sa ating history sa pakikibaga sa droga. Kasi ngayon lang tayo nakarinig ng mahigit 500,000 na nag-surrender na either posers or users. Ang nakakapangamba rin, nung tinanong ko sila, na anong disposition na mahigit 570,000 na nag-surrender ng either posers or users, mukhang walang nakalatag na programa dahil ang ginawa lang nila, pinabalik din sa kanilang komunidad yung mga nag-surrender dahil nga ang rehabilitation centers, sa pag-aalam ko, nasa mga 52 centers lang ano, sa buong Kapuluan at ang kaya lang i-house nito, nasa mga 6,000. So, 6,000 against 500,000, wala talaga paglalagyan. So, ang nakita rin nating sigurong lapse dito o yung nakita nating pagkukulang, dapat kung ganito kaigting ang gagawin laban sa pakikibaka sa illegal drugs, napagandaan sana ng mga facilities. Sa kasamang palad, mukhang hindi naka-ready yung ating facilities para ma-house yung mga ganito karaming bilang na mga nagsusurrender. Okay, Senador, babalikan ko lang, no? Medyo nakakabahala lang yung zero na solve na vigilante killings out of hundreds na nasabi nyo, no? So, should this be cause for alarm? 681. Okay. Vigilante lang yon, hindi kasama. Ang police operation, 612 as of August 15. Yung sa vigilante killings, 681 as of August 3. Galing sa kanila itong datos na ito. Pero sama-sama na ito, hindi nila ma-establish yung motibo sa iba. Ito yung mga na-idadump na lang sa tabi ng daan at hindi pa rin nila na-establish kung drug-related. Pero karamihan doon sa 681 na yon, mga drug-related cases. Kaya sabi ko, pagsikapan nila makasolve ng mga vigilante killings dahil pag sinabi nating vigilante killing, murder talaga yon. Dahil hindi naman ito nakapaloob doon sa mga police operations. Otro kaso pa yung police operation pero may posibilidad na may summary execution. Na yun naman, wala naman tayong pruwebang pinaghahawakan. Pero sa pagka-vigilante, kailangan isolve talaga dahil yun talagang out and out. Ano ba tawag mo? Kundi murder cases yun. Ang sabi nila, ang huling pahayag ng PNP, mga gang wars. Pero sabi ko rin naman, kung assuming na gang wars yun, babalik pa tayo doon sa panahon ni Corleone sa Sicily, sa Italy, na kung saan, papabayaan ba natin, manonood na lang ba yung mga alagad ng batas na nagpapatayan yung mga drug lords, magkakakompetensya. Hindi rin tama yun sa pagpapatupad ng peace and order sa ating bansa. Okay, Senador, kasi kaya rin ako nagtatanong kasi pinagmamalaki ngayon ng administrasyon at saka ng PNP na bumababa raw ang crime rate. Pero kasasabi niyo lang, this is unprecedented. Itong ganito karaming killings at 681 vigilante killings at kasasabi niyo lang out of these, zero ang nasosolve. So hindi kaya may contradiction yun. Yung sinasabi ng police na bumababa yung crime rate pero actually itong murder rate ay sky high. Wala namang contradiction doon dahil bumababa talaga yung mga crimes against property. No? At saka yung crimes against person. Pero maliban na lang sa murder. Ako, maski hindi ko pa nakikita yung statistika ng PNP, sigurado ko tumaas ang crime rate o yung murder rate sa ating bansa. No? Dahil nga kinento ko nga kung as of August 3, yung vigilante killings pa lang, nag-average siya ng 20 killings per day. So, unprecedented din yon dahil hindi pa naman nangyari na ganong karami ang napapatay sa isang araw sa ating bansa before. So, wala rin naman contradiction kasi malaki ang binaba ng antas naman ng yung mga crimes against property like theft, robbery, even yung kidnap or ransom, medyo bumaba din. Pero yun nga, yung murder cases, yun naman ang tumaas. Okay, sir, magtungo naman po tayo dito kasi mukhang ngayon lang din nangyayari sa administrasyon ng isang Pangulo, yung nagkakaroon na naglalabas siya ng listahan ng mga umano'y sangkot sa droga. Sa tingin niyo po ba tama or mali itong nangyayaring ganitong klaseng kampanya or tawag ng iba shame campaign? Well, rightly or wrongly, ito naman na talagang pinagpaalam niya rin sa ating mga kababayan. Sabi niya, talagang papangalanan niya yung sa nasa listahan. Pero yung nasa listahan naman yon, I can more or less assure
na yon dumaan yun sa proseso kasi dumaan din ako dyan na galing sa law enforcement. Opo. Bago maglabas ng isang listahan ganyan, dumadaan yan sa tinatawag na intelligence workshop na kung saan hindi lamang namang isang ahensya ng gobyerno ang involved. Ito'y buong intelligence community, sabihin mo na, isama mo na yung armed forces, yung PNP, lahat, pati yung lahat ng intelligence or buong intelligence community may involvement sa pagbabalangkas o pagbubuo ng listahan na ito. At hindi ito yung parang pluck from thin air na nag-imbento ng mga pangalan o kung sino maituro. So, meron kasi pong hindi naman dumadaan sa validation, no? So meron pong criteria kung paano ka napapasama dito sa ganitong klaseng listahan, sir? Meron, may panuntunan dyan. May mga parameters para masama ka sa listahan. Halimbawa at, po, sir? sabi ko nga, hindi Halimbawa po, sir? Siyempre, magko-compare notes yung intelligence communities base ito sa mga intelligence reports na natatanggap nila. Kung may ebidensya o wala, yon ibang usapan yon. Pero definitely, may pinagbabasihan, may pinaghuhugutan yung mga information na nag-uugnay doon sa mga tao na nasa listahan. Ngayon, kung ito'y ipapangalanan mo o hindi sa publiko, call na ng presidente, sinabi naman niya, he takes full responsibility. So, siya yung talagang sumasagot ng responsibilidad sa paghahayag ng mga pangalan. Kung ako, sarili kong opinion, sasabihin ko, hindi nararapat kasi nga, unfair naman kung halimbawang intelligence reports ang pinanggalingan, wala ka namang pagkakataon para ipagtanggol ang sarili mo sa intelligence reports kasi hindi mo nakikita yun eh. Correct. Lahat yun, mga classified documents yun. Mas mainam na kung mayroong ebidensya, mapailan ng kaso at saka yun, public record na yun. Pero yun ang aking opinion. Iba naman yung opinion ng Pangulo at siya naman yung naghahayag ng pangalan and sinabi naman niya na he's taking full responsibility or sole responsibility sa paghahayag ng mga pangalan. So, let's leave it at that. Okay. Kung kaya po, kayo po, nung hepe po kayo ng PNP, meron din ba kayong drug list? At may mga pangalan ba doon sa listahan na yun na nasa listahan rin ng Pangulo ngayon? Merong listahan. Taon-taon, binavalidate. Ina-update. Kasi yung iba nga, ina-update, binavalidate, revalidated. Baka yung iba, merong mga lapses o merong gaps, may overlaps. Binavalidate yan every year o ina-update, tama yon. Okay. At nagpupulong lagi ang intelligence community patungkol dito. Alright. So, naglalabas, sa inyong palagay, ang sabi ninyo, kung kayo ang tatanungin, hindi ninyo ilalabas yung listahan ng mga taong nandun sa drug list. Pero sabi niyo po, call ng Pangulo. Alam mo, Kara, sayang yung case build-up. Kasi kung kompleto yung information mo, dapat yon tuloy-tuloy lang ang surveillance operations para talagang mahuli mo yung nandun sa listahan. Opo. Kasi kung naihaging mo pangalan, kung involved man yung tao, mag-iingat na yon at maglilinis na ng ebidensya yon, sayang naman yung opportunity para ma-charge mo sila sa korte. Yun naman ay sa akin, ano? Opo. Now, what is your view naman po tungkol dito sa shoot-on-site order ng Pangulo sa ilang personalidad? Kahit yun nga, wala namang kaso pa laban sa kanila or kumbaga intelligence lang din, yung intelligence information lang din yung yung basihan at wala namang concrete evidence pa na nailalabas. Alam naman natin para-pareho, Kara, alam din man Presidente yun, alam din ni General De La Rosa na there is no such thing as shoot-on-site order or shoot-to-kill order. Kasi alam naman natin lahat, yung konting kaalaman natin sa batas na ang justification lang sa pagpatay ng tao in self-defense or in defense of a stranger o in defense ng kasamahan mo. Yung basta mo nalang babarilin, pag nakita mo, hindi naman ganon, hindi ganun kaliteral. Natin dapat interpret yung kautusan ng Pangulo o kautusan ng Chief PNP. Alam din nila at alam din ng inuutusan nila na hindi dapat interpret literally. Kasi may mga batas na sumasaklaw patungkol dito. So ano pong ibig sabihin if we don't take it literally, itong shoot-on-site order? Well, shoot-on-site para mas maganda lang pakinggan. No? Maganda yung soundbite. Pero mahaba na kung sabihin niyang shoot, kapag kayo binabaril o nasa danger yun yung buhay, sa kayo, parang masyadong, ano lang yon, bravado statement at saka para mas magandang pakinggan lang. Okay, Senator, gaano ba kahirap mapanagot ang mga drug personalities, lalo na ang mga opisyal na sangkot sa droga?
Say again, Howie. Sorry, hindi ko nakuha. Gaano kahirap ba mapanagot ang mga officials, mga government officials, elected officials, yung mga sinasabing sangkot sa droga? Hindi ko Gaano nakuha. kahirap? Gaano kahirap mapanagot? Yung accountability po ng mga elected officials, appointed officials sa Gaano gobyerno. kahirap ang accountability? O pagdating, yung mga nasasangkot po sa droga. Hindi ko makuha yung tanong. Sorry. Gaano kahirap? Yung mapanagot po. Kunyari po, Ah, yung mga mayor po na nasa listahan. Yung word, hindi ko nakuha yung gaano kahirap mapanagot? Opo. Yes, sir. Yes, sir. Gaano kahirap mapanagot? Yes, sir. Well, Kung makasuhan, kung mayroong makasuhan na lang. ebidensya, talagang dapat managot sila. Ito, yung nangyari kay Mayor Espinosa, nag-surrender, may mga follow-up operations, bloody pa nga, may mga napatay, may mga nakuhang baril. Ang nakakapagtaka, nung pinauwi, balik trabaho siya, as if nothing happened. Sa akin, dapat, yung panahon na dumaan na siya nag-surrender, dapat nagkaroon na ng matibay na case build-up, yung evidence build-up na tinatawag, at napailan siya ng kaso. Pero para makita natin na nag-surrender siya, may mga follow-up operations, maraming pahayag, and then all of a sudden, nakita natin nakaupo sa likod ng kanyang mesa at nagpe-perform ng kanyang duties as mayor na parang wala nangyari, parang hindi maganda pangitain. Opo. So, tama po ba yung aking... Para may pagkukulang na lahat ng pagkakataon nasa iyo para mag-build up ka ng kaso, bakit hindi nakasuhan? So, tama po ba ang aking pagkakaintindi dun sa inyong train of thought, Senator, na para maging tunay na successful or matagumpay itong gera kontra droga, kailangan after naming these politicians or these protectors kunyar o umano ng drug lords, ay dapat mag-develop ito in a full-blown case? Kailangan develop ng maayos yung kaso, no? At sa akin lang, dapat premature yung pagpapalabas kasi puro intelligence reports yun. At sabi ko nga, baka maraming nasayang na pagkakataon, opportunity, na ma-charge natin yung mga tao dahil na-preempt na sila, na-telegraph na yung information, na involved sila. Mas mainam yung everything is kept under wraps muna. Opo. At tuloy-tuloy yung intelligence operations na sinasagawa, mag-build up ng ebidensya, mag-build up ng information, at pag kumpleto na yung ebidensya, saka na lang i-search warrant o kaya hulihin sa akto. Okay, sir, kayo po ay dating hepe ng PNP at in the past days, the past weeks, madalas po namin naririnig na dahilan kung bakit napapatay ang isang suspect habang hinuhuli siya ng pulis ay dahil ng agaw umano ng baril or ng laban. Ito po ba ay kapanipaniwala? Pwede po bang pakipaliwanag sa amin? Paano po ba yung rules of engagement kapag ganitong may ng agaw, ng baril or ng laban po ang suspect? Well, may mga pagkakataon nangyayari talaga yon. Pero kung araw-araw nangyayari, it raises many questions. Kasi kumbaga sa pelikula, sabihin natin kumita na yon. Pero kung talagang may mga isolated cases, talagang meron naman dahil mga drug addicts ito at drug pushers at wala naman sa sariling wisyo at nasa police custody, pwede talaga mangyari yung possibility. Pero sabi ko nga, kung araw-araw, nangyayari na lang na yung huli nangaagaw ng baril, sabi ko maraming question na dapat sagutin. Pero paano po ba yung procedure, sir? Dapat po ba binabaril ka agad? Kasi, well, yung napapanood din natin sa pelikula, usually binabaril lang sa paa, yung ganyan, para kumbaga ma-disable lang at hindi na makakilos. Ano yun situational yan Kasi pag ikaw naman ang nando na talagang assuming na totoo talaga ng agaw ng baril, gagawin mo talaga dapat yung dapat mong gawin bilang custodian. Ang masasabi ko lamang, mukhang hindi nagpa-function properly yung IAS, yung Internal Affairs Service ng PNP. Dahil, alam mo, binasa ko yung batas, yung RA 8551, yung PNP law, na nag-amendo sa RA 6975. Ang nakasa doon, yung IAS, motu proprio, kailangan mag-imbisa kagad. Yun lang illegal discharge of firearms ng isang pulis. Automatic, papasok na yung IAS para mag-imbisiga. Lalo na yung kung merong nasa custody na namatay, automatic yon, papasok ang IAS para mag-imbisiga. At basta't may napatay ang pulis sa kanilang operation. Illegal discharge nga lang, dapat motu proprio mag-imbisiga na yung IAS Ang nakita kong isang problema, kasi ang head ng IAS ngayon, PNP rin. Under the law, dapat civilian
ang nag-head doon sa Internal Affairs Service. So kailangan talagang i-revisit yung batas at talagang palakasin yung poder at yung sa ilalim ng batas kung ano yung mga authority na dapat nakalodge doon sa Internal Affairs Service ng PNP. Okay, Senador, itong Internal Affairs Service, no, wala masyado nakakaalam tungkol dyan. Sa palagay ninyo, meron nang iniimbestiga itong Internal Affairs Service ng PNP. Kaugnay nitong mga discharge ng firearms habang nang lalaban nga itong mga suspect. Well, yun ang sinabi ko sa kanila nung Lunes kasi guest speaker nila ako nung Monday. Sinabi ko rin na mukhang may mali doon sa structure ng IAS. Pero alam ko, sa natatandaan ko, merong bill na i-final si Senator Grace po tungkol dito, tungkol sa IAS. At Hawi at saka Kara, mawalang galang lang kasi magsisimula ng hearing. At pasensya na rin mausap po. sa opisina ko, baka pwede magpaalam. Opo. Kasi 9:30 na. Opo. Maraming salamat. Maraming salamat.